Samantala, hindi pa sakop ng kapangyarihan at jurisdiksyon ng Office of the Ombudsman ang kasalukuyang estado ng petisyon na patalsikin na sa kanyang posisyon si Vice President Sara Duterte. Ayon mismo kay Ombudsman Samuel Martires, makagagalaw lamang sila sa oras na maging matagumpay ang impeachment case laban kay VP Sara. Ang mga detalye sa report ni Wina Hesoro. Aminado ang Office of the Ombudsman na tali ang kanilang kamay laban sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng programang 2x2, sinabi ni Ombudsman Samuel Martires na kinakailangang ma-impeach muna ang isang impeachable officer bago kasuhan ng criminal, civil o administrative. Sa ngayon kami nagmamasid lamang at naghihintay sa mga mangyayari. Wala pa kami nakikitang pagkakataon na dapat namin imbestigahan si VP Sara sa kanyang mga sinabi, mga utterances, mga actions niya. Wala pa kami nakikita na magiging saklaw ng jurisdiction ng Ombudsman o ng Sandigan Bayan. Ayon kay Martires, sa ngayon ay nagmamasid lamang sila at wala pang nakikitang pagkakataon na dapat imbestigahan si VP Sara. Tanging ang Commission on Audit lamang umano ang autorisadong mag-imbestiga laban sa kasong confidential funds na ikinakaharap ni VP Sara at ng Office of the Vice President kung kaya't hindi makikisali ang Ombudsman sa usaping ito. Ayon pa kay Martires, ang mga pahayag na binitawan ni VP Sara katulad ng mga pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos ay NBI ang bahalang mag-imbestiga at nasa sa kamay ng DOJ kung magsasampa ng kaso laban sa kanya. Hanggat hindi tapos ang proseso ng audit, nakatali ang aming mga kamay. Wala kami mga gawa. Hinihintay namin yun. Kasi kung pagdating sa bandang huli, sasabihin ng Commission on Audit o sasabihin ng Supreme Court na wala man basihan yung mga notice of disallowances, walang basihan yung mga disallowances na ginawa ng COA, anong isasampa namin sa kanya? Wala. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.